Hello engineers, hello guys. Ito nga pala yung step-by-step process kung paano natin gamitin itong Excel spreadsheet natin para sa singly reinforced beam design. And kung mapapansin nyo sa mga tables na nakalagay dyan, merong kulay cyan. And yung kulay cyan na yan guys, yan is inputs galing sa user, no? So kayo yung maglalagay ng mga data dyan. Kayong bahala kung ano yung gusto nyong ilagay. Sa F-primes natin pwedeng 28, 'di ba? So kayong bahala. And itong MU natin is galing siya sa kung anumang software yung ginagamit nyo sa structural analysis. For example, ETABS, Midas Gen or STAAD Pro. And sa VU natin is galing din siya dun sa software. I-extract nyo lang yung forces, no? For example, guys, mag-design kayo ng reinforcement malapit sa support, 'di ba? Negative moment 'yon. Ang ilalagay niyo pa rin dito is positive moment. Tapos yung tension steel niya is nasa taas niya. Nasa taas na kasi gawa yung bending niya is tension sa taas tapos compression sa baba kapag sa support yung moment natin, no? Kasi negative moment 'yun eh. Sa mids pa naman, positive moment 'yon. So yung tension steel niya is nasa baba. Kasi yung upper portion ng beam niya is nako-compress na. So, example natin is 200 kN para sa ating MU and 115 kN para sa VU natin. So, itong section properties is initial section na nilagay nyo sa analysis nyo, no? Hindi natin alam kung magpapass siya or mag-fail. So, lagay nyo lang yung initial section nyo. And as well as yung concrete cover natin na 40 mm. Pwede nyo palakihan yung concrete cover natin guys. It's up to you. Pero yung minimum natin as per NECP sa mga beams is 40 mm. Tapos F-primes natin 27.5. FY natin 414 MPa and ito yung yield strength ng stirrups natin is 275. So, yung mga ano guys, malalaman nyo kung ano yung tina-type nyo, no? Check nyo lang dito sa gilid. Kasi ayan yung label niya. Diameter of main bar, diameter of stirrups, number of legs ng stirrups natin, and sa L guys, yung clear span po ang ating ilalagay dyan. Pero pwedeng clear span po yan. Clear span. Hindi po center to center distance ng ating column. No? Okay. And sa design parameters, itong DB may drop down dyan guys. Pag pinindot nyo, pwede kayong pumili ng bakal. 12, pwedeng 16, 20, and 25. Itong mga numbers na to guys is commercially available sila na diameter ng bars na ginagamit sa field, no? And yung TS, dalawa lang, no? Yung nilagay ko. Pero pwede nyo naman dagdagan yan. Sa akin kasi 10 tsaka 12 lang yung madalas na ginagamit. So, dalawa lang yung nilagay ko. It's up to you guys. Pwede nyo dagdagan yan. Okay, so sa 10 muna tayo. So, number of legs, 2. And sa clear span natin is 7,500. Or, try natin 6,000. 6 meters. Tapos, itong steel cover, hindi nyo na kailangang galawin yan. Kasi itong steel cover natin guys is from extreme fibers hanggang dun sa centroid ng ating steel bar, ng main bar natin. So, naka-formula na yan, hindi nyo na kailangan gawin. Since naka-white din siya, galawin, hindi nyo na gagalawin. So, lahat na naka-white, huwag nyo galawin, okay? So, punta tayo dito sa result. Ito yung result niya, guys. 6 pieces na 20 mm. Meron tayong allowable spacing sa code. Ano yung allowable spacing natin sa code? Yun yung 25 mm. Yun yung clear spacing, guys, ng ating main bars, no? 25 mm or diameter ng bar. So, 20 mm, yung diameter ng bar, ang nag-govern doon yung 25. Kung iisipin nyo, ilalatag natin yung 6 pieces sa width na
300. Hindi siya kasya guys, kaya nagpo-prompt tong message na to. Nagfi-fill siya sa detailing. Yung reverse spacing is mas malaki kaysa dun sa allowable spacing na sinasabi ng code, no? Which is yung 25 mm or diameter ng bar. So, anong pwede natin gawin? Pwede nating lakihan yung beam width or check natin sa analysis kung pwede yung 2 layer, kung magpapas siya. Okay? Kung magpapas, kung kaya niyong buhatin kapag 2 layers yung latag natin ng bakal, no? And may isa pang option pala. Try natin na 25 mm. So, 4 na. Ibig sabihin, okay na. Hindi na. Maganda na, 1 layer yung latag ng bakal natin, tapos hindi siya lumagpas dun sa allowable clear spacing na sinasabi ng code, no? So, try natin to 20 mm muna. Try natin. Tapos, check natin tong analysis natin. So, sa akin, ang gusto ko is 4 pieces dun sa unang layer, dun sa pinakababa. Tapos, yung spacing nila, as per code, is 25 mm or diameter ng bar. So, 25 tayo kasi 20 mm lang yung diameter ng bar natin. And sunod is, ilan na lang? 2 na lang. Yung sa layer 2 natin. So, nag-prompt yung message. Rebar arrangement natin is 2 layer. Tapos, makikita nyo sa remarks, passed siya. Ibig sabihin, pwede yung 2 layers. Or, pwede yung 2 layers. Kasi nag-pass siya eh. Tapos yung utilization ratio natin is 0.97. Sa remarks, makikita nyo yung mga important informations na kailangan nyo dun sa ginawa nyo design. For example, is yung type of failure niya, tension control, gusto natin yan. And yung strain, dapat is greater than sa 0.004 as per code yan. And so okay no, pero kung iisipin mo ang hirap, baka magkaroon pa ng problema sa workmanship kung ganito. Pero ikaw naman magde-decide doon kung ganitong layout magkakaroon ng problema sa workmanship siguro. Hindi natin alam. Okay? So nag-decide ka, isang layer na lang, baguhin mo na lang yung diameter ng bar. So 0 mo na yan. Then palitan mo yung diameter ng main bar natin, gawin natin 25. So 4 pieces. Okay, check natin 0.9. So kung iisipin natin, mas economical yung 6, no? So kung ako magde-decide dyan, doon ako sa 6 guys, na 20 mm. Pero yun nga, depende naman yun sa inyo. Depende naman sa inyo yun kung ano yung gagawin nyo sa design nyo. Since kayo naman yung nagde-design. So, after nyo ma-check tong remarks, okay na kayo sa flexure. Punta naman tayo sa shear. Sa shear guys, wala kayong gagalawin kundi itong S provided natin. Pwede kasing 175 din eh. Tapos dito pwedeng 85. Kaso lang, gusto ko yung spacing ng stirrups ko naka-round off sa by tens. So, trip ko 172. And dito 80. So, kayo magde-decide nun. If depende sa pagra-round off nyo nung values. Dito lang kayo magre-refer sa nag-govern na spacing. Itong nag-govern na spacing guys, ito yung pinakamaliit dito sa 4 na to, no? So, depende, yung S provided natin, spacing provided natin is nakadepende sa nag-govern. Yung sa seismic requirements naman is nakadepende dito sa S2H natin, no? So, sa akin, 170 and 80. Tapos, check nyo yung design summary. Pag okay na kayo sa design nyo, nandito na yung mga kailangan nyo. Yung size ng beam natin, number ng bars, number ng tension steel, 6 na 20 mm diameter, no? Tapos 2 layer siya. And then yung makikita natin to sa stirrup schedule. Ito yung spacing ng stirrups natin, no? Simula dun sa support papuntang center line. So, try natin yung iba pang message dito, no? Ito, may iba pang message dito. Try natin lakihan yung moment natin. Say, 250 mm. So, nag-red na to.
Ito kasi yung maintain nating relationship eh. Kailangan yung still ratio natin is nasa in between siya ng minimum still ratio and maximum still ratio. Anong nangyari? Mas mataas na ngayon si still ratio natin sa maximum still ratio. So, ang prompt niya is ito. Increase beam dimension or use doubly rebar. Eh, wala pa tayong spreadsheet sa doubly rebar. So, ang option lang natin is lakihan niya yung beam dimension. Gawin natin 450 yung depth. Check natin. Sa 450 yung depth, okay na siya. Tapos, 7 pieces na 25, na 20 mm. Try natin 25. 5 pieces, no? Di pa rin kasha. So, magandang layout dyan. Pwede natin gawin 3 to. 25, tapos dalawa dito. So, 5 na siya. Not safe. Hindi pwede, no? So, hindi pala possible. Hindi pala possible yun. Try natin 20 mm. 7 pieces siya. 4 tapos 3. Hindi pa rin siya safe, no? So, 36. 28 mm. Try natin. 4 pieces. 4. Safe na. Sobrang laki lang ng bakal natin, no? And hindi siya nag-comply sa strain requirement natin. Hindi siya greater than 0.004. So, redesign beam. So, kayo na mag-ayos yan, guys. Pinakita ko lang yung steps kung paano siya talaga gamitin. And kung gusto nyong gumawa din ng sarili nyong spreadsheet, let me know sa comment section, no? Para gawa natin tutorial naman kung paano gumawa nito. Itong hashtag na to, guys, sa ano lang yun? Sa decimal siguro. Nabitin yung ano natin. Yan. Decimal lang yan. And let me know, guys, sa comment section if gusto nyong gumawa ako ng tutorial sa yung process naman kung paano gawin tong buong to. So, after nyo balik natin yung input natin kanina. 200 to. 425 to. 25 mm na lang. 25 mm, 4 pieces. Okay, singly reinforced. Ay, hindi. Mas gusto ko pala yung ano, no? Mas gusto ko yung 6. Kasi 0.97 siya. Mas economical. 20 mm lang tayo. So, yan, no, safe naman siya, 0.97. Tapos okay yung strain natin. And yung type of failure natin is tension control, which is yan yung gusto natin. And yung spacing, okay na, is provided 170, tapos 80. Design summary, okay na. After nyo ma-finalize yung design nyo, pwede nyo na i-print yung report. Click nyo lang tong print report. And palitan nyo ng file name. For example, is B1 yun. B1 design, no? Palitan nyo. Tapos, save. Check natin. So, yan yung ma-export yung PDF, no? So, yun lang. Yung link na ito is makikita nyo sa description. Lalagay ko sa description yung link ng drive kung saan ko i-upload tong file na to. Yun lang, guys. Thank you so much for watching. And sana makagawa pa tayo ng iba pang videos.